Oy, bash niyo ako. Laitin niyo ako ng pagiging badyaw, proud ako. Huwag kayo masyadong judgmental. Hindi ako naging badyaw ako, mas lalo akong proud. Kaya walang umaangat ng mga Pilipino dito eh. Kasi guys, hindi nila nararanasan yung hirap kung paano mamalimos sa kalsada. Grabe, napaiyak talaga si Badyaw Girl habang nagla-live selling dahil itong mga dummy accounts na binubuli siya at pinagsabihan siya na bumalik na lang sa kalsada at mamalimos. Kaya kitang-kita nyo namumula yung kanyang mga mata. Kaya panoorin nyo kung paano siya nilait sa kanyang pagla-live. Oy, bash niyo ako. Kung nilalait niya ako, babalik ako sa pamamalimos. Doon na lang. Kahit bumalik ako sa pamamalimos ko, proud ako, naghirap ako. Dumaan ako sa mga ganong proseso. Diba? Hindi maarte. Sana kayo nga rin nagkasakit para alam nyo eh. Diba? Sasabihin nyo sa akin, bumalik ako sa pamamalimos ko. Bakit alam nyo ba yung pinagdadaanan ko? Ha? Alam niyo yung pinagdadaanan ko? Sinasabi ko sa inyo, laitin niyo ako ng pagiging badyaw, proud ako. Diba? Kayo yung umalis kasi life ko to, huwag kayo masyadong judgmental. Sasabihin niyo, babalik ako sa pamamalimos dahil badyaw naman talaga ako? Ha? Badyaw naman talaga ako? Hindi ako naging badyaw ako, mas lalo akong proud. Sabi ko sa inyo, baka mamaya isa sa kayo sa mga pagsimulungan eh. Kaya walang umaangat ng mga Pilipino dito eh. Sabi ko sa inyo, mag-check out na kayo dyan, guys. Mag-check out na. Check out na kayo dyan. Punta na kayo sa Yellow Basket. Punta na kayo sa Yellow Basket. Pwede nyo subukan, guys, si Prada ka. Punta na kayo sa Yellow Basket. I-check out nyo na yan. I-check out nyo na. Yes, palibasa kasi guys, hindi nila nararanasan yung hirap kung paano mamalimos sa kalsada. Tapos sasabihan nyo ako, bumalik na lang ako sa pamamalimos, bagay ako doon. Talaga ba? Baka hindi nyo alam guys, grabe experience ko sa pamamalimos para lang makahon kami sa hirap. As a reaction, nakakalungkot talaga itong mga dummy accounts kasi sobrang lakas ng confidence level nila na manlait, lalong-lalo na kapag nagla-live yung mga live sellers na naghahanap buhay, yung mga vloggers or yung mga kung sino-sino lang kasi alam nila na hindi matitrace kung sino yung totoong tao behind that dummy account. Kaya sobrang lakas talaga ng tama nila na makapag-comment ng below the belt, laitin kung sino yung gusto nilang laitin o kaya, alam mo yun, makikipagbagulan sa mga ibang online users sa social media kasi alam nila na hindi sila mahuhuli. Tsaka ito, ang isa sa mga pinaka-challenge dito sa atin sa Pilipinas na kahit na meron na yung SIM registration law, ang dami pa rin nakakalusot. Biruin mo, yung mga nahuhuli na call center scammers, mapapansin mo yung mga machines nila, yung mga computer, may nakasaksak na text blaster. Kaya everyday nakaka-receive tayo ng mga text na spam text or spam emails, spam calls, o kaya mga spam profiles. Kaya, alam mo yun, marami pa rin talaga ang mga dummy accounts na hindi sila nahuhuli. So, yun yung isang example na nahaharas pa rin tayo. Tsaka yung ibang comment section doon sa mga post ko, meron talaga yung mga malakas ang loob na magbigay ng below the belt na panlalait. Tapos kapag bibisitahin mo yung profile nila, peke yung profile nila. Kaya sobrang lakas ang loob. Kaya ramdam ko talaga yung naramdaman ni Rita Gaviola kasi masakit talaga ang mabuli either sa physical o kaya sa online. Lalo na kapag nagla-live ka na yung mga gusto ng bully ay
umiyak ka, mapahiya ka, yung ma-humiliate ka talaga. Yun lang yung main goal nila. Tapos masasatisfy sila. So parang pure evil talaga, no? And as a content creator, maraming beses na rin ako na nakatanggap ng mga pambubuli, panlalait sa social media, sa mga comment section, and sa mga live minsan. Kaya ang ginagawa ko lang talaga is i-block na lang sila, and may option doon na also block new accounts that they create para naman hindi na sila makapambuli pa. Yun yung best solution para hindi kanila babalik-balikan. Nakilala si Rita Gaviola dahil sa mga pictures na to thanks to the photographer na kumuha sa kanyang picture habang namamalimos doon sa Lucban, Quezon. If I'm not mistaken, bale doon siya nag-viral kasi kakaiba yung features ng face niya, no? Almond eyes, ang ganda ng shape ng face, tapos yung kulay niya na pwede mong isali sa beauty pageant. And regardless kung may asawa at anak ka, pwede ka nang sumali sa mga national pageants. Kaya proper styling and training kay Rita Gaviola, marami ang tutulong sa kanya if ever na mag-yes siya. Kasi lalong-lalo na kapag magkakaroon siya ng pag-angat sa kanyang celebrity career, magkakaroon ng maraming projects, and there's a possibility na hindi na ulit siya maghihirap ulit. Alam nyo ba na dahil sa kasikatan niya na nag-viral siya sa internet, sa pictures na yan, ayan, kinuha siya bilang isa sa mga housemate sa Pinoy Big Brother. And ang daming na-excite kasi marami ang gustong makakita sa kanya kung ano yung ugali niya, ano yung pag-asta niya, kung ano yung itsura niya in motion sa TV, no? So, nung pumasok na siya sa Pinoy Big Brother, medyo marami ang nalungkot kasi napaaga yung exit niya. So, yun nga, dami nalungkot kasi parang a short time yung stay niya doon sa Pinoy Big Brother. Pero after how many years, 2022, nakita na naman natin siya. Sumabak siya bilang isang contestant sa Sexy Babe sa It's Showtime. And ito ang isang nakakatuwa kasi nanalo siya bilang daily winner. Pero ngayon, rumarakit din siya as a live seller. And alam naman natin na kapag successful ka talaga sa pagla-live selling, tiba-tiba ka, di ba? And hindi na rin ako masusurprise kapag magkakaroon siya ng mga big projects or bigla natin makikita siya sa mga television shows, sa mga movies, lalong-lalo na kapag napunta siya sa manager na okay talaga yung pagtrato sa kanya. Kaya abangan na lang natin ang mga sorpresa ni Rita Gaviola in the future despite sa mga panlalait na binabato sa kanya sa live selling o kaya sa kanyang mga social media accounts. Kaya ang lesson natin for today is don't ever judge the book by its cover. Kasi ang mga taong nilalait mo ay baka sila pa ang tutulong pala sa'yo in the future, lalong-lalo na kapag ikaw ang nangangailangan ng tulong. Narinig natin yan sa sinabi niya dun sa live niya na mapapanganga ka na yung taong dinadown-down mo ay siya pala ang aahon sa'yo. Kaya bilog ang mundo and sana maayos natin yung SIM card registration para maiwasan yung mga dummy accounts, no? Pero ingat-ingat na lang tayo online kasi marami talaga yung mga online criminals na katulad nito responsible for establishing scams, o di ba? Kaya yun lang, and sana nagustuhan niyo itong vlog ko and I hope may natutunan kayo. Okay? So always think positive and have a nice day.